currently we're at 33 kilometers trip A, and that's an awesome average fuel consumption. So yung mga nagtatanong, again, 10 months old na po ang espresso ko. I'm just reviewing kung gaano pa siya ka-efficient when it comes sa fuel consumption niya. Alright, another good day and good vibes mga chong. Well, mabiyahe tayo ng malayo ngayon. Hindi naman malayo. 13 to Las Piñas lang. Ang pag-uusapan natin ngayon is gaano na ba, malakas ba sa gas si Suzuki Espresso after 10 months of usage. So 10 months ng ating Suzuki Espresso. So far, so good pa naman. So yun mga pag-uusapan natin for today's video, and tara, samahan niyo ako. Bakbay tayo ng Las Piñas. Punta tayong Las Piñas, i-reset natin yung, ang gagawin lang natin method ngayon to measure the gas is yung nasa cluster niya, dashboard cluster niya, so how many kilometers per liter. So mga 50 kilometers or 45 kilometers yung papunta na Las Piñas from here. So, tignan natin, i-reset natin lahat ng gauges. Yung trip A siguro, and also yung average fuel consumption. So, tara, let's go. Medyo traffic dito, ginagawa ang daan, nakikita mo naman. So, nandito nga ulit, again, nandito nga pala tayo sa 13 Martires, Cavite. So, luluwas tayo, luluwas no? So far, 15 kilometers per liter yung range niya. Grabe, no? Ba dito? Wala kasi nagbabantay dahil nga siguro mga chong, mahal na araw pa lang ngayon. So ayan, salubungan. Buti na lang maliit tong espresso natin, wala tayong problema sa mga singit-singit na yan, no? Singit sila ng singit. Alright, so 4.9 kilometers or let's say 5 kilometers. So we're at 20 kilometers per liter. Kita nyo naman yung mga chong, napakatipid. Grabe. Basang ka pa. General Trias na tayo, going to Dasma, no? Yan. So far, update, ano na ba tayo? Total of 10.6 kilometers and 19.1 kilometers per liter tayo. Medyo nag-traffic kasi dyan sa may Gentry, yung stoplight na paborito ko dyan. Ayan, so far so good mga chong, no? Ayan, so ito, ma-traffic na naman po tayo. So alam nyo ba mga chong, before minsan kala ko nga may sira ton si kasi yung full tank mo or yung gas mo sobrang tagal bago mabawasan. I mean, ganun siya katipid eh. Hindi ako makapaniwala nung una. Parang
tama pa ba yung sinushow mo sa cluster gauge mo. So, parang di ka nababawasan talaga ng gas. So siguro yun lang yung magandang advantage mo dito kay Espresso, sobrang tipid sa gas mga chong. As in, nakakatalaga. Hindi, ang kulit lang talaga, napakatipid. Yun na lang ang plus ko dito. So wala kang inaalalang gas na pag malayo, travel mo malayo. Ako malayo-layo mga tinatravel. Las Piñas, pupunta ako din lagi from time to time. Umuwi ako Las Piñas, so hindi ko fear ang gas or hindi ko worry ang gas dahil sa sobrang tipid po talaga ng Espresso natin. And when it comes to performance naman mga chong, Diyos ko, smooth performance. Ayan, nakikita nyo naman mga chong, walang kahirap-hirap i-drive, hindi nakakapagod. Syempre automatic or auto gear shift siya, so hindi siya nakakapagod as in. At traffic na naman po, pero update is 11.9 kilometers in total, and we are at 19.0 kilometers per liter. So sobrang tipid pa rin po, 19 kilometers per liter city driving. Masasabi ko na dito sa Cavite na city driving dahil ubod ng traffic din talaga dito sa Cavite. Sana lang talaga mga tiyang hindi tayo matraffic ng sobra, na maabutan natin yung matinding traffic kasi nga mahal na araw, so baka bugbugin tayo ng traffic dito. Pero sana naman puro pa uwi lang, paluwas ang traffic yung mga papunta ng Metro Manila. Well, yun lang talaga masasabi ko kay Espresso sa pagdating sa gas consumption. Simula na nabili ko rin siya, wala pa rin siya kakupas-kupas. Feeling ko hindi naman siya nagbago. Ewan ko lang ngayon, since syempre na PMS na to, kumbaga nabatak na siya, nagamit na ng medyo malupit. So hindi ko lang talaga sure kung paano, pero so far everything is good, all is good. Suzuki Espresso AGS. So nasa Dasma na nga pala tayo mga chong. So approaching intersection na tayo ng Dasma, SM Dasma. Update is 13 kilometers na tayo at 18.9 kilometers per liter. Ay, tipid pa rin. Pero let's observe mga chong, papakita ko pa rin sa inyo kung how's our fuel consumption or how is Espresso AGS doing when it comes to its fuel consumption. Tingin ko naman talaga wala pa rin pagkupas pa rin. Sa Island Park na tayo, so nag-shortcut tayo dito. Ayan, dire-diretsuin natin tong Island Park mga chong. Labas na natin, ito is Daang Reyna and then Daang Hari tayo. So far so good tayo mga chong. And so syempre, ano ba mga next project ko kay Yogi? Marami-rami pa, magpapatint tayo, yung magandang ceramic tint yan. Kasi itong mga tint ko na to, yan, mga kasa pa yan. So kasa tint pa yan. So gagawin natin, papalitan natin yung ceramic. And then balak kong bumili ng roof rack kay Danzi. Ayan, syempre naka-add na yan sa cart natin. Sana marami pang stock si Danzi pagdating ng panahon na decided na akong bumili ng roof rack. Alright, so ano pa ba? Mugs, ayoko muna, gusto ko munang sulitin tong stock mugs ni Espresso natin, which is okay pa naman, hindi naman not bad pa rin, di ba? Naka mugs naman na to, maganda naman yung mugs niya, di ba? Hindi naman pangit. So hindi rush para mag-change ako ng gulong ng mugs. If ever magpapalit ako, 15 na, mag-15 inch na tayo. Ayun, so update, we're at 20 kilometers
is 18.5 kilometers per liter. Nasa Coco Valley. Coco Valley. Mga taga Cavite dyan, no? Diretso lang natin to papuntang Las Piñas. Okay, sa mga nagtatanong, may mga error ba si Espresso? May mga error bang na-encounter sa kanya? Wala. Wala talaga mga chong. Itong Espresso ko is walang ka arte-arte. So, pero siguro maglagay tayo ng ending at 40 kilometers siguro. Let's end it dun tayo. Yun yung parang pinaka measurement natin this vlog. Ayan, so at 40 kilometers malapit na rin naman 21 kilometers na. Medyo malayo-layo pa itong babayahin natin. Dito na tayo sa Villar City. Dito tayo dadaan. Ayan. Kanan tayo dito, Villar City. Alright, enjoy the road. So ayan, paakyat mga chong, no? Pahirap-hirap to, panigurado. So muna sa 5th gear tayo. Ayan, nag 4th gear siya. Bababa naman to. Stig! Pastig! Relax driving. So ito yung Foresta Cafe. Sa mga nagtatanong, ayan ang Foresta Cafe or naghahanap. Dito ngayon makikita sa Villar City. Saan natin ang window? Stig, diba? Alright, so update lang din. Naka 27.9 kilometers na tayo, which is 19.5 kilometers per liter. So 19.5 kilometers per liter is not bad. Sobrang timid pa rin talaga ng Espresso AGS natin. Nakakatuwa lang, no? Hindi mo talaga i-worry ang gas talaga. Yun talaga. Ma-share ko lang din mga chong, no? Before kasi naka Lancer pizza ako, no? Which is 1.8 or 1.6 na makina nun, yung automatic transmission, at alam ko 1.8 yun. Grabe yun mga chong, sobrang lakas sa gas nun. Bago to si Yogi, or itong bago tong Espresso AGS natin, galing ako doon. So nung nag-switch ako ng Espresso AGS, puchik yan, na-amaze talaga ako. Siyempre sa galing ka sa malakas kumonsumo na gas na like 7 to 8 kilometers per liter na yung ano na yun, yung Lancer pizza ko. So puchik yan. So from that usage ng gasolina, average consumption, then you'll switch to what this one, pinaka matakaw na ata na itong na-encounter ko is 13 kilometers per liter. Yun yung parang pinaka average niya eh. Ang dami kong nagtumambay ka na, nagintay ka na halos ng isang oras sa tambay na nakabukas yung makina. So ganon na yung average niya mga chong, 12 to 13 kilometers per liter, hindi na bumababa doon. So halo-halong driving na yon, and then may mga antay pa yon, stop na antay. Nasa 12 to 13 kilometers per liter na siya. So yung mga nagtatanong, again, 10 months old na po ang Espresso ko. I'm just reviewing kung gaano pa siya ka-efficient when it comes sa fuel consumption niya. So no dramas, no worries mga chong. I guarantee na in 10 months old is superb pa rin ng Espresso AGS. Wala siyang problema, wala akong na-encounter pang problem sa makina, sa computer box niya, sa features niya, and as in wala pa talaga. Wala pa ako na-encounter. Walang
ayusin. Syempre, brand new naman ang kotse, so expect na hindi pa naman siya ayusin or sirain pala. Alright, so nasa TS Cruise na tayo. We are at 35 kilometers and still at 20.5 kilometers per liter. So dito medyo mabagal-bagal na tayo dahil nasa loob tayo ng subdivision. Mga shortcut na yan. Siguro mga chong, let's end at 37 kilometers, no? I'll focus on driving na and also my errands na. So let's end at 37 kilometers 37 kilometers journey. So mahaba-haba naman na to mga chong. That's an enough measurement for your fuel consumption, diba? And of course, salamat sa Suzuki Espresso. Again mga chong, no, pasensya na kung hindi nakakapag-vlog dito sa channel na to. Hopefully moving forward we can be consistent on adding videos or making videos about our Suzuki Espresso AGS and reviews, setups or travels, no, with Suzuki Espresso AGS. Hopefully soon matravel natin siya ng malayo. So let's end this at 37 kilometers and at 20.1 kilometers per liter. So again, that's 37 kilometers at 20 kilometers per liter. So not bad at all. So that's city driving from Cavite to Las Piñas. We know naman Las Piñas, ito traffic na naman. So ganun ang fuel consumption po ng ating Suzuki Espresso. Alright, so again, this is a 10-month-old car. Di pa naman siya nakaka 1 year, pero again, this is fuel consumption after 10 months. Very awesome pa rin talaga akong masabi. Superb. Alright, till the next video mga chong, please do like, comment, and subscribe. And if ever na may questions pa kayo kay Espresso, we will also tackle some topics about the errors na pwedeng yung ma-encounter sa Espresso AGS. Alright, sa mga next vlogs. Again, thank you mga chong.